Hello mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa namang episode ng ating video analysis at video talakayan. Sa oras na ito, bibigyan po natin ng pagpapaliwanag at tamang pananaw itong diskarte na mag-amang Marcos Jr. at ang kanyang anak na si Sandro Marcos na ngayon ay tinatawag ng mga netizens na so young and yet so corrupt. Nag-testify daw po itong si Sandro Marcos, daw po, kasi hindi naman totoong pag-testify yun, compliance lang po yun mga kababayan. Ang ibig ko pong sabihin, humarap si Sandro Marcos kamakailan lang sa ICI, itong binuo ni Marcos Jr. na tinatawag niyang investigative body or yung Independent Commission for Infrastructure. Paano maging independent yan? Karay-karay at buntot-buntot dyan ang Marcos stoogie na si Vince Dizon, yung DPWH Secretary ni Marcos, sa lahat ng mga inspeksyon o kaya mga investigasyon, kunwari, na ginagawa nitong ICI. Hindi pa rin independent yun kasi nandyan nga ang tao ni Marcos. At itong si Vince Dizon, nandyan yung mga staff nila, nandyan yung taga-DOJ. Paano maging independent yan? Bahagi ng sistema ng mga kalakaran ni Marcos yung nagpapalakad dito. At si Marcos halos ang nakikialam kung ano at sino ang ipapatawag dyan at ano ang ilalabas ng ICI. Kaya itong kulukoy na si Charis Marcos, kasi pero mas Charis pa si Marcos mas Charis pa si Charis Pimpingco, o mas Charis pa kay Charis Pimpingco, itong si Sandro Marcos kung ipaghahambing mo silang dalawa, Pero yan po ay mga biruan lang ng ating mga netizens. Seriously speaking about it, ang pagharap daw ni Sandro Marcos sa ICI, challenge po siya na ilabas ang minutes o ang records ng kanyang tinatawag na executive session at hindi niya tinatawag na testimonya tungkol sa kanyang pagkakadawit sa ibinunyag ni Ginoong Saldico na isa siya sa may pinakamalaking insertions sa tatlong nakaraang budget cycles. Umaabot sa mga 56 billion pesos ang mga insertions na ginawa ni Sandro Marcos. At karamihan nito doon sa Ilocos Norte na mga proyekto na kung si Governor Chavit Singson pa ang magbubunyag, mayroon pong proyekto doon si Sandro Marcos sa Ilocos Norte na mga flood control projects na halos 2 bilyon ang pinondo, pero halos inanod lang ng baha ang tatlong mga flood control projects doon at ang contractors noon o ang nangontrata ang Diskaya Couple. Kaya nga dapat sabihin na ng mag-asawang Diskaya ang katotohanan kung magkano ang kinubra na SOP o Standard Operating Procedure. Ibig sabihin po ng SOP, kalakaran doon sa pangungutong sa mga proyekto na ipinapatupad o kaya ginagawang ghost. Yan po ang ibig sabihin dyan ng salitang SOP, Standard Operating Procedure. Yun ang kalakaran. 25% yun. So, sa kunwari ang executive session na ito ni Sandro Marcos, nagmayabang ang kulukoy. Sabi niya, I am willing and open na ito ay isa publiko at upang maipakita sa mamamayan na wala akong tinatago. Aba, nang kinol ang challenge niya ng mga media at iba pang mga netizens at ng mamamayan mismo tungkol sa kanyang diskarte na magmayabang at maghambog-hambugan na siya ay handa na isa publiko ang kanyang mga sinabi o ang kanyang pagharap through an executive session, closed door po yun, ay bigla pong bumahag ang buntot ni Sandro Charis Marcos. At sabi niya, hindi na niya pinapayagan na isa publiko pa ang kanyang executive session sa harap ng ICI. Aba,
ibig sabihin po, may tinatago. Yun lang naman ang simple niyan eh. Kung wala kang itinatago, dapat pinatelevise mo yon. Dapat ibinunyag mo yon at sinagot mo ang mga issue. Tatlo yun eh. Una, ang binabanggit ni Ginoong Saldico, saan mo dinala ang napakaraming insertions mo? No? Halos pareho lang sila ng tiyuhin niyang si Martin Tambaloslos Romualdez sa mga insertions na ito. Hindi nila ito sinagot. So, hindi natin nakuha ang pagpapaliwanag niya. Why, Sandro Marcos, ay nagkaroon ka ng almost 56 billion pesos sa 3 budget cycles na mga insertions? Ibig sabihin po, wala yon sa National Expenditures Program. Isiningit, ipinalusot, at alam na ang purpose niyan. So, ang kanyang tiyuhin na si Martin Romualdez, ganon din halos, no? Mga nasa 70 billion pesos din ang mga insertions ni Martin Tambaloslos Romualdez, hindi pa kasama ang 17 billion pesos po na insertions niya doon sa budget ng House of Representatives na under din sa kanya noong 2025 budget. No? Samantalang si Sandro Marcos ay mayroong 56 billion pesos mahigit na mga insertions. So hindi ito sinagot. Pangalawa, itinuturo siya ni Governor Chavit Singson na marami sila ng tatay niya at siya, si Marcos Jr. at si Sandro Marcos, ng mga insertions at mga proyektong kung hindi man house-show o gawang siupaw ay ghost projects na pinagkakitaan nila na mag-ama sa Ilocos Norte. At ang mayor dyan na ngayon na pinaupo nila Marcos sa Lawag yata yan. Lawag ba ang kapital ng, nako-confuse ako minsan eh. Vigan and Lawag yan eh. I think Vigan is Ilocos Sur, Lawag Ilocos Norte. So sa Vigan, sa Lawag, ay si Alcid. Ang nagpaupo daw dyan, sila Marcos, sapagkat matagal na nilang kontraktor ito sa mga proyekto sa Ilocos Norte. Ayan. So magkano ang ipinatupad? Sino-sino ito sapagkat lumalabas po sa revelations ngayon at mga records na ang Ilocos Norte isa po sa may pinakamaraming flood control projects at insertions na ipinatupad. At isa si Sandro Marcos diyan, mga kababayan. Hindi rin po ito sinagot. At ang pangatlo, ito yung involvement niya doon sa revelations ni Saldico hinggil sa mga maniobra ng nanay niya at tiyuhin niya na si Martin Araneta at si Lisa Araneta din sa mga customs na mga usapin ng agricultural smuggling and manipulation. Hindi rin po ito sinagot ni Sandro Marcos. So, kung kayo ng tatay mo, ay talagang sincero at seryoso na ituwid ang mga nagaganap na mga pangungulimbat at pangungurakot sa kaban ng bayan, and you are not involved into this kind of plunder and massive systematic corruption, bakit ka umatras at nabahag ang buntot mo sa pagharap sa publiko, nagpa-executive session ka pa at nagbigay ka pa ng kahambugan na statement na handa kang isa publiko ang proceedings o ang nilalaman ng iyong executive session sa pagharap mo sa ICI at nang ikaw ay i-call out ng media at ng mamamayan, biglang bahag ang buntot ni Sandro Marcos. Ayan. So makikita mo talaga ang pattern. Nagsisinungaling, nagko-cover up, nagmamanipulate, at ang pinakamalala ay nagkukunwari na inosente. Yun. Kaya, nawawalan ng kredibilidad ang ICI, kagaya ng ginawa din ni Martin Tambaloslos Romualdez. Nagkunwa-kunwari ang humarap din sa isang executive session sa ICI, hindi rin isinapubliko ang kanyang mga inilahad doon, bagamat siya ang itinuturo at ikinakanta at ibinubulgar ni Saldico na co-conspirator or principal conspirator to Marcos Jr. para maganap ang large-scale corruption and massive plunder na ito na tinaguri ang the crime of the century. Ito pong more than 1 trillion pesos na pandarambong sa flood control projects na these guys
ay aba, hindi lang po basta hindi isinapubliko yung executive session na yon na binabanggit para kay Romualdez. Ang SESTE, ito pong ICI ay kaagad naglabas, no, isang linggo lang nakaraan, nung pinaharap nila si Martin Romualdez sa kanila, ay sinabi nila that they were not able to find out or establish the related events of circumstances and evidence that would pin down to Martin Romualdez being involved in corruption as of this time. So, ibig sabihin po, inabsuelto kaagad ng ICI si Martin Tambaloslos Romualdez kahit pa na itinago nila ang kanilang gimmick at style ng kunwa-kunwaring executive session. No media release and no transparent and open for public scrutiny na pamamaraan ng pagpresenta kay Martin Tambaloslos. The same ang ginawa po ng ICI dito kay Sandro Marcos. Ano ba kung anak siya ni Marcos Jr.? In fact, itong si Sandro Marcos Jr. itong si Sandro Marcos, si Martin Romualdez at si Marcos Jr. mas mataas at mabigat ang kanilang pananagutan sa batas at dapat ganun po ka-strikto ang pagpapaharap sa kanila sa batas sapagkat nasa posisyon ng kapangyarihan at poder na may otoridad po sila. Si Sandro Marcos, naging deputy speaker or naging ngayon ay majority floor leader, parang number 2, number 3 yan ang ranggo niya sa buong hierarchy of officials ng House of Representatives. Si Martin Romualdez, naging Speaker of the House. So si Mark at magpipinsan, magtiyuhin at tatay ni Sandro, ang relasyon nila, ang pagiging magkapamilya nila na umuupo at umuokupa sila ng matataas na posisyon sa gobyerno, mas mataas ang hinihingi na pananagutan sa kanila dahil may posisyon sila ng poder at kapangyarihan. Kung ikukumpara sa mga contractors at iba pa na binubulgar at mga secondary operators sa loob ng sindikato ng DPWH. So ang pagkabahag ng buntot ni Sandro Marcos hinggil sa pagsasapubliko supposedly ng kanyang executive session sa ICI ay pagpapakita na ang lahat na nagaganap sa ICI ay kadramahan. Nothing is serious, and the question of moral integrity and credibility ng ganitong uri ng mga kalakaran ng ICI ay talagang bagsak po. Iyan ang totoong dahilan dyan kung bakit lumayas dyan si Mayor Magalong ng Baguio City. Subalit ngayon nakikita na naman siyang dumidikit-dikit, no, sa ilang mga travel and ikot-ikot ng ICI. Yan din po ang dahilan kung bakit umalis dyan si dating DPWH Secretary Babe Singson at may iba pang aalis sapagkat ang ICI ay isang malaking teatro ng kadramahan. The ICI is a big theater of drama and antics of publicity gimmick, at the same time cover-up operations as well as manipulation ng public opinion at ng mga kaganapan related sa seryosong krimen ng malawakang pandarambong at pangungurakot ni Marcos at nila Romualdez at ng kanilang pamilya. Yun po ang gustong pagtakpan at yun ang gustong i-manipulate ng ICI. Kaya, expected na itong kolokoy na si Sandro Charis Marcos ay bumahag ang buntot sapagkat sangkot at mayroon pong katotohanan ang binabanggit at binubulgar ni Ginoong Saldico laban sa kanya, sa kanyang tatay, sa kanyang nanay, sa kanyang tiyuhin na kapatid ni Lisa Araneta at even dito kay Martin Tambaloslos na tiyuhin niya rin. At sabi pa nga ni Congressman Jing Paras, no, yang si Sandro Marcos, nag-training niya na taga-timpla ng kape sa opisina ni Martin Romualdez dati, nang wala pa sila sa poder si Marcos, no? Pero nang si Marcos na ang naging presidente, biglang naging kongresista itong kulukoy na si Sandro Marcos
at biglang naging deputy speaker o naging majority floor leader pa nga itong Kulukoy na ito. Na alam natin ang only qualification niya ay dahil binitbit siya ng tatay niyang kurakot at bulok na si Marcos at nang tiyuhin niya. So ngayon, nagmayabang siya doon sa ICI executive session na willing siyang ilabas, wala naman palang binatbat, no? Pag may dahilan, pag ayaw may dahilan yan eh. Pag gusto may paraan. O ngayon, dahil ayaw niya, nagdadahilan siya na kailangan daw wag ma-preempt, wag ma-prejudge ang mga ginagawa ng ICI, kaya hindi na niya minabuti na lamang niya na hindi na isa publiko ang kanyang diskarte ng kunwaring executive session sa ICI. Ang katotohanan po dyan na duwag. Bumahag ang buntot dahil sasabog ang iskandalo sa kanilang pagmumukha. At pangalawa dito, nagpalabas din ng statement itong Kulukoy na tatay niya na si Marcos Jr. na pinakansila na ang passport ni Saldico. At ngayon lumalabas na parang ang lahat ng mga secondary players ay titirahin na. Lubusan ng inilaglag si Ginoong Saldico, tinanggalan na siya ng pasaporte, at mukhang ito na rin yata ang nangyari kay Harry Roque, at limited na ang magiging travel opportunity and authority mo na makapasok sa iba't ibang mga bansa kung ikaw ay umiiwas dito sa mapangwasak at bingatibo, no, na pag-weaponize ngayon ng gobyerno ni Marcos bilang instrumento niya ang batas upang patahimikin, sikilin at supilin ang mga kalaban nila sa politika na naninindigan at nagbubulgar ng kabulukan ng gobyernong hawak ngayon ni Marcos at Romualdez. At ako nga, no, bukas, no, Friday, harap din po ako sa preliminary investigation and I will submit my counter affidavit sa kasong inciting to sedition na isinampa po ng PNP-CIDG. Hindi pa kasama dyan ang pangaharas ni Ontiveros ng pag-file niya ng cyber libel laban sa akin at iba pang mga political commentators. Nakasama ko sa kaso at pati po yung pending cases ng mga komunistang teroristang tinutulungan nila Marcos at Romualdez para iharas po kami ni Dr. Lorraine Maribadoy. Yan po ang nangyayari sa ilalim nitong gobyerno ni Marcos. Bingatibo, mapaniil at mapanupil at ginagamit bilang armas at instrumento ang batas upang supilin at lupigin ang mga naninindigan para sa pagtatanggol ng karapatan ng mamamayan sa matinong gobyerno, na karapatan ng mamamayan na walang korupsyon at hindi kurakot o bulok ang gobyerno, at karapatan ng mamamayan na hindi ninanakaw ang kanilang pundo at pinaglilingkuran sila ng tamang gobyerno. No, ang mga nagsasalita at naninindigan para dyan, kagaya nila Congressman Kiko Barsaga, tinitira, iniipit at ginigipit at hinahanapan ng butas upang lupigin at nang ikaw ay mapupwersa kang manahimik. No? Marami po kami dyan na ganyan po ang status. No? Kaya ako bukas, haharap ako sa Quezon City Prosecutor's Office na naman. Okay? So, itong pagdeklara ni Marcos na parang si Saldico lang ang punong kriminal at mastermind ng lahat ng ito, hindi po ito kapanipaniwala. This is an outright declaration ng pagtatabon-tabon. Yun na po ang sinasabi niya sa ICI. Yun na rin ang message niya sa Senate Blue Ribbon Committee. Hanggang kay Saldico lang. O bakit si Romualdez wala? At bakit wala ang sarili niya at ang anak niya? Diba? Sa simpleng katanungan, there will be, o sa simpleng pagpapahayag, there will be no Saldico without Martin Romualdez and Marcos. And there will be no Martin Romualdez na abusado at tarantado sa poder at kapangyarihan niya kung wala si Marcos. And there will be no single centavo na pwedeng nakawin at durubuhin sa ginawang sindikato ng mga budget for 2023, 2024 at 2025 kung hindi si Marcos ang nagpipirma ng budget. Di po ba? O bakit wala siya? At bakit wala si Bunuan? Pinatakas nila yung DPWH Kulukoy secretary niya. O bakit wala din si Bersamin, si Pangandaman, si Recto? O, ito po ang mga alipores ni Marcos ay hindi po napailalim sa investigasyon.
Napakalinaw po kung paano inilahad ni Saldico bilang inner circle operator ng sindikato nila Marcos at Romualdez ang operations ng krimen sa pandarambong at pangungurakot, including kay Sandro Marcos na ito, kay Martin Romualdez sa asawa ni Marcos, kay Martin Araneta, at ito ay insider's information. And yet, at ito ay nag-corroborate sa unang pahayag na ginawa ni Sergeant Gutesa na limpak-limpak na salapi na nakamaleta ang dinideliver. Ito rin po ang ginawa na pahayag ng mag-asawang Diskaya, kaya sila iniipit ngayon. O bakit walang ni isa sa kanila ang binigyang oportunidad ng Senate Blue Ribbon Committee o ng ICI na ilantad ang mga katotohanan at i-check ang validity ng kanilang mga claims sapagkat tumutugma ang kanilang mga salaysay. Bakit? Dahil si Marcos naman po talaga at ang kanyang pamilya, kasama si Romualdez, ang asawa ni Marcos, at pati po itong si Sandro Marcos, ginawa nilang isang malaking sindikato, ang gobyerno. Yan ang katotohanan. Pero may katapusan din po ito. At unti-unting nagbi-build up po ang puwersa ng mamamayan laban sa kanila. At may hangganan ang lahat ng pang-aabuso na ito. This will not remain forever, na hindi po ito matatapos at hindi lalabanan ng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik sa Ka Eric Celis YouTube channel, sa pag-promote ng mga subscribers, pag-share at promote at pag-like ng video uploads ni Ka Eric at ng ating mga live sessions. Malaking bagay at malaking tulong po kayo sa aking pagsusumikap na palakasin ang advokasya for good governance in the fight against corruption and plunder, and for a real good government that will serve the best interest of the people. Muli, sa gustong tumulong po sa ating advocacy, doon na lang po natin ipadala o i-coordinate sa numero na 0916-308-7710. Uulitin ko po, 0916-308-7710, Rohilda Celis po. Kay Langging yan, GCash line po yan, at the same time, line of support coordination para hindi kayo ma-scam. Para po yan sa suporta ninyo sa Bangon Sambayanan People's Movement. Mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Maraming salamat at mabuhay ang sambayanang Pilipino.